Sinasabi kong hindi dapat paniwalaan? Hindi nga si Risa Hontiveros ang sinasabi kong hindi dapat paniwalaan? Napanood ko rin sa GMA Network nung binalita yung sinabi ni Attorney Trixie. Si Attorney Trixie hindi niya nga shinare yung video na yun. Risa Hontiveros, kahit kasuhan mo ako, kung mali ako, magsusorry ako sa'yo. Tuloy mo pa rin yung kaso. Hindi mo ako kailangan patawarin. Pero if I am wrong, I will sorry because I did wrong. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Hindi natatapos ang usapin dito kay Kaayo. Oo, Kaayo, na back to you. Kaka Mary Grace Piatos. Yan ang sabi sa title. Hash Tio Moreno binakbakan. Naku po, yan ang sinasabi natin. Kapag ikaw ay bumibira sa mga Duterte, marami kang makakalaban. Kagaya ng magagaling na abogado. Ngayon, nadawit pa ang pangalan ni Attorney Libayan, kaya meron din siyang hamon dito kay Madam Chair Kaayo. Kilala niyo ba siya? Marami siyang codename, marami siyang karakter na maririnig nyo rito. Ano ang sabi ni Atty. Libayan dito? Sorry Libayan. Pero bago tayo magsimula, nakalike ka na ba? Like nyo muna at share. At kung hindi ka pa nakasubscribe at bago ka pa lang, subscribe at bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification. Simulan natin dito. Ano ang dapat nating malaman ngayong hapon? Pasok. Kinumpirma lang ni Senador Risa Hontiveros ang pinaghihinalaan ng marami na si Michael Maurilio, ang taong naglalantad ngayon ng nakakagulat na mga pahayag, ay ang parehong alias Rene, na dati niyang ipinagmamalaking ipinakita sa Senado para salakayin si Pastor Kibuloy at ang mga Duterte. Ngunit narito ang tanong na tumangging sagutin ni Hontiveros. Bakit bigla siyang tatalikuran ng kanyang maingat na piniling saksi? Yun. Sa halip na direktang harapin ang mga seryosong akusasyong ito, iba ang ginagawa ni Hontiveros, isang bagay na mapanganib. Hinahatak niya ang mga vloggers sa korte, nagsampa ng mga reklamo ng cyber libel para patahimikin ang mga naglalakas loob na tanungin ang kanyang salaysay. Nako. Nagsusugal siya na mas gagana ang pananakot kaysa paliwanag. Gusto niyang mawala ang publiko sa ingay ng mga demanda at kalimutang tingnan kung ano talaga ang sinabi ni alias Rene. Hindi ito tungkol sa katotohanan laban sa kasinungalingan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan kumpara sa pananagutan. Ito ang ilan sa mga katanungan sa aksyon ni Risa ngayon. Bakit takot na takot ang isang nakaupong senador sa komentaryo ng mga mamamayan kaya handa siyang gumamit ng cyber libel? Ayun. Komento lang ho yan, hindi siya yung author. Kaya nga sabi, paulit-ulit na lang sinasabi ng ating magaling na Supreme Court, ang like at share hindi ho cyber libel yan. Kung titignan mo at susuriin mo kung sino ang nagpapakalat, actually hindi naman pakalat yun eh. Yun ay ano bang tawag sa Tagalog nun? Pag-i-inform, no? Information yun eh. Kaso nga lang, masyadong trending. Masyadong kagulat-gulat yung mga statement na nilabas nito ni alias Rene. Sa totoong buhay, ang pangalan niya ay si Michael. Bakit kailangan ang mga vloggers, meron pa nga ho, abogado. Isang abogado, actually hindi lang naman isa kasi si Attorney Trixie nabanggit din sa statement ni Madam Chair Kaayo. Mantakin nyo, magagaling na abogado at magagaling na political vloggers, pero sa hanay lang na mga Duterte, sila nakatingin. Ano yun? Kumbaga sa karera ng kabayo, di ba nakapiring yung kabayo? Yung isang piring, doon lang siya nakatingin, pero yung isa nakapiring siya. Nagigets niyo ba yung sinasabi ko? Basta sa side ng mga Duterte, doon siya nakatingin. Sa side ng mga bungit-ngit, wala siyang tinitignan. Ngayon,
nagsalita na yung isang abogado, ang sabi rito, ayun ang title mismong channel ni Batas Natin, Attorney Libayan. Ang title, Hamon ni Attorney Libayan kay Senator Risa Hontiveros. Yun. Woo! Alamin natin kung ano yung mga pag-uusap dyan. Medyo mahaba-haba yung video na ito. Kaya maya-maya, kayo na ho ang bahalang manood. Hindi ko na kayo bibigyan ng reaction dito kasi gusto ko maintindihan nyo na meron ng isang abogado. Hinahamon na ito. Tama, hamon eh. Hinahamon na ni Attorney Libayan kay Senator Risa. Fit GMA. Yun daw. Yun ang title. Lalakihan ko para hindi tayo magmukhang walang kaalam-alam. Kasi yung iba, gumagawa lang ng eksena. Gumagawa lang ng kwento. Ito ho, hindi ho kwento. Ayan, basahin nyo ho. Yung title ay sa taas ho. Lalakihan ko pa dito sa screen. Ano yung title? Hamon, di ba? Ni Attorney Libayan. Para hindi tayo masabing fake news. Tayo ay nagre-reaction. Kaya attorney, ano ba yung gusto naming malaman? At siyempre yung ating kababayan ay nag-aabang bakit nagkakaroon ng boses at bakit ka daw di umano nadamay. Alamin natin ito. Daw niya bilang bahagi umano ng disinformation channels. Kaugnay Yan, tignan nyo kasi mga kapatid natin. Sinasabi na disinformation channel daw itong batas natin. Hindi man lang yung binanggit kung bakit disinformation o merong disinformation sa batas natin. Okay? Pero pag titignan nyo mga kabatas natin, doon sa kumakalat, pati dito sa sa ABS-CBN mga kabatas natin, nakita ko kay Attorney Claire Castro ito eh. Hontiveros sues 12 people for cyber libel over KOJC witness videos. Kinasuhan na daw kami for cyber libel. Pero mga kabatas natin, pag titignan naman natin na maayos, yung complaint na pinadala, mga kabatas natin, doon sa NBI, hindi naman ako at yung 12 tao ang kinasuhan doon. We were not the respondents. So dito pa lang mga kabatas natin, makikita nyo na fake news din itong ABS-CBN. Ano ang magiging basis niya para sabihin na kinasuhan kami ng cyber libel nitong si Hontiveros? Samantalang mga kabatas natin, pare-pareho naman tayo ng basihan. Ang basihan natin lahat ay yung nagsisirculate sa media na complaint. Okay? So ipapakita ko sa inyo ulit yung complaint mga kabatas natin Pare-pareho naman tayo na yun ang nakita, di ba? Wala naman ibang lumabas. Di ba? Wala namang ibang lumabas na sinasabihan na kinasuhan kami. Pero, sinasabi dito mga kabatas natin, kinasuhan daw kami. Tignan niyo mga kabatas natin Pakita ko lang sa inyo. Para kumpleto na, pag gagamitin natin sa korte, walang problema. Ito mga kabatas natin. Tignan nyo. Makikita nyo naman ang simpleng-simple dito eh. Yan Ang kinumplain dito sa NBI, mga kabatas natin, si Michael P. Maurilio. At pagtanggol Valiente, wala naman nakalagay na Attorney Libayan dyan o kaya batas natin. So pag titignan nyo dito sa ABS-CBN, Hontiveros sues 12 people for cyber libel over KOJC witness videos. Ano ang dahilan kung bakit ganito, mga kabatas natin, yung ginagawa nila? Kasi nga, mga kabatas natin, gusto nilang maging sensationalized. Maging sensationalized, yung kaso-kaso na yan. Itong si Hontiveros, mga kabatas natin, gusto niya na yung pagkaso-kaso niya, sumikat para lumabas na tapang-tapangan siya kahit mali naman kung saan niya hinuhugot yung kanyang katapangan. At itong mainstream media, katulad ng ABS-CBN na ito, mga kabatas natin, pinapalabas na yung mga vloggers ang kinasuhan. Okay? 12 people for cyber libel daw, mga kabatas natin, samantalang wala namang ebidensya na nagpapakita na yung 12 taong yun ang kinasuhan. Bakit ginagawa ito? Sensationalism.
Bakit? Siyempre, itong mga vloggers na ito, katulad ng batas natin, mga kabatas natin, marami tayong tao dito. Di ba? Marami tayong tao dito. Dito, mga kabatas natin. Oh. Di ba? Oh. Bakit ganyan ang linagay? Samantalang kitang-kita naman natin doon na wala namang kami doon. Pampasikat lang. O, tuloy natin dito. May hamon kasi ako kay Rita Ontiveros. Ayun na. Sa inihaing reklamong cyber libel sa NBI ni Senador Alicia Hamon ni Atty. Libayan kay Ontiveros. Sabi dito, inihaing cyber libel daw. Kasi pati si Ontiveros, mga kabats natin, sinasabi niya na rin kasi na kinasuhan kami. Di ba? Kasi daw, sources kami ng disinformation. Oh my goodness. Ito kasi ang problema, mga kabatas natin. If you don't present the people to the people, if you don't present to the people kung ano talaga yung nangyayari, at ikaw din, Hontiveros, if you don't represent actually your complaint at para lang magkaroon din ng sensationalism, para sumikat ka, para pag-usapan ka sa buong mundo, gagamit ka ng 12 na vloggers, hindi rin tama yun. Hindi ka lang gagamit ng 12 na vloggers. Maninira ka ng 12 na vloggers. Diba? Sabi ni Kayo, I'm sure may access ang ABS sa complaint tulad ng sinabi ni Yusek. At saka ito, hindi pa kaso ito eh. NBA pa lang ito eh. Pag magkakaso ka sa korte, this is merely an investigation. Imbestigahan lang. Wala pang kaso na naipa-file. Ay. O, mamaya natin pag-usapan yung kay Yusek. Isa rin yun. My goodness. Ontiveros laban sa mga O sabi ni Code Guidance, exposure daw kasi yun para sa 2028. Well, yun nga ang ginagawa niya ngayon. Napanood ko yung kay Kayo. Ang dami rin nagsasabing ganyan sa Reddit, online. Sinisemento niya na daw yung kanyang 2028 presidential bid. Kaya daw gusto niya maging maugong. Torny, sabihin ko lang sa'yo, hindi ho mananalo yan. Kahit dito sa channel ko, galit na galit ang mga tao. Oo. Tapos, sasabihin nila pinaplansya na yung kandidatura sa 2028. Wow! Kaayo mag-isip-isip muna kayo, ha? Kung babangga kayo sa iron fist o sa kamay na bakal, hindi nyo matitibag. Kung babangga kayo sa agila, kayo ay isang maya, hindi nyo matitibag. Malawak ang pakpak ng agila ng Davao. Hindi nyo kakayanin. Sa Himpapawid, sakop niyan. Pag lumipad dyan, sakop, tanaw na tanaw lahat ang sambayan ng Pilipino. Ano ba tawag doon? Pipit. Oo, hindi naman natin binibigyan yung pagkakahilahan tulad lang naman ng isang agila sa pipitsuging ibon. Paghahalin tulad ng isang agila sa ordinaryong ibon. Yun ang ibig ko sabihin na huwag niyo masamain na. So, ganun lang. Ibang klase ang, pag sinabing agila, Duterte. Babanggain niya si Bibi Sara sa 2028. Malabo. Attorney, tuloy mo. Hanggang dumating yung 2028. So you're doing it the wrong way. Tama. My goodness. Ay papakita ko sa inyo yung Hontiveros effect din, mga kabatas natin doon sa comment section. Those are people also that were misled by Hontiveros. Manood kayo. Yung mga fans ni Hontiveros dito, panoorin nyo yung ginawa kong video. Ang krini-criticize ko mainly doon ay si alias Rene. Siya nga yung sinasabi kong hindi dapat paniwalaan. Hindi nga si Risa Hontiveros ang sinasabi kong hindi dapat paniwalaan. Napanood ko rin sa GMA Network nung binalita yung sinabi ni Attorney Trixie. Si Attorney Trixie hindi niya nga shinare yung video na yun. Di ba? taong nasa likod ng anyay mapalirang video ni alias Rene at pagpapakalat ito. Kasama si Libayan sa 13 individual na inireklamo ni Ontiveros na nagpakalat umano ng video. Hamon ni Libayan sa senadora. Ilabas ang anyay content na nagpapakalat ng maling informasyon. Sinusubukan maraming kunin ang panig ng iba pa. Di ba? Bakit hindi mo ilabas yon? Bakit ikaw naninira ka rin? Sinasabi mong sources kami ng disinformation. Abogado ako, meron din akong reputasyon na inaalagaan.
O tignan nyo ang sinasabi mga kabatas natin ngayon ng mga kampon ni Ontiveros. Ayan na, ayan na. Oh. 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 Pa-English pa. Oh, tignan niyo mga kabatas ha. Oh. Ito, comment ito mga kabatas natin doon sa video na ginawa ko. Galit na galit Senator Risa Ontiveros tungkol sa tanim witness. Oh, ito yan. Tignan yung comment ng mga tao. You're trying to exude this facade of senators being scared at you. Anong being scared at you? Ito Albert Spencer Mart. Huwag ka na kasi mag-English. Parang awa mo na. Ang hirap mong intindihin. Oh. Dude, you're an afterthought. Ano ibig sabihin nun, you're an afterthought? Paano ako naging afterthought? Kung sa inuman chaser ka, Brad. Ano masama sa pagiging chaser? Everyone has to fulfill a particular role. Hindi pwedeng alak lahat sa inuman. Kailangan may chaser, may pulutan. Hindi pwedeng alak lahat sa inuman. Kailangan may iinom din. Paano naging afterthought ang chaser? Senator Risa, itong mga followers mo, sabihan mo, huwag na mag-English. Ano ang kinalaman ng chaser sa pagiging afterthought? Hindi afterthought ang chaser kasi kaya nga chaser yan. After mong inumin yung hard, mag-chaser ka. Yung afterthought, hindi mo inisip nung umpisa. Naisip mo lang, bigla-bigla. Yung chaser nandyan na yan. Role na ng chaser na nandyan siya talaga. Oh. Oh. Sagutin mo na lang, attorney, kunwari ka pa kasi DDS ka din. Halatang halata ka eh. Ito yung mga nangyayari ngayon. This is the Hontiveros effect mga kabats natin. Look at the comments. Sunod-sunod yan. No? Ito yung mga top comments ko. No? Ano naman kung DDS siya, may problema ka? Oo, may problema. Walang certificate. Nag-aaway-away silang ganyan. Ma'am Silibayan ang may problema ngayon. Paano ko nagkaroon ng problema dito? Hindi nyo ba alam kung ilan yung kaso? At nahinarap ko kay Raffy Tulfo. And I do believe Raffy Tulfo is more influential and richer. Way richer than Risa Ontiveros. Tama. I bet my puwet on that. Tama, dami tuloy nagagalit sa'yo. Well, because they are fed the wrong information. Mali yung impormasyon na linabas ni Risa Ontiveros at ng kanyang mga abogado. At ng kanyang staff. Bakit? They are accusing me of being a channel of disinformation without even telling the people what is the disinformation that I propagated. Diba? Ano ba? Ipakita nyo naman so we can actually defend ourselves in the public eye. Hindi namin maididepensa yung sarili namin ng maayos sa trial by publicity na ginagawa ni Risa Hontiveros kasi nga hindi namin alam kung ano specifically yung sinasabi niya na ginawa naming disinformation. Kaya nga, wala naman eh. Palagay ko lang, attorney, parang wala naman ata kayong nabanggit na oo, kayo ay nagsalita patungkol dito kay Risa. Kasi, ano ba ang unang lumabas na video? Di ba kay alias Rene? So ngayon, ang part lang na nangyari, nag-reaction lang kayo. So wala namang mali doon sa, sabi nga ng Supreme Court, yung sharing and like, hindi naman. Wala namang, buti sana, kung nagbigay din kayo ng pahayag na sinisiraan nyo o yung sinabi ni alias Michael, sinabi nyo rin. Wala namang ganun, di ba? Nireaksyonan nyo lang kung ano yung mga lumabas na balita. So ngayon, eto na. Nagsanga-sanga na. So, kagaya ng sinabi ni Atty. Libayan, parang isang propaganda, di umano, na parang gusto niya ng magpakilala, di umano, sa 2028, nakaprepare na, pinaplansya na lahat. Sabi nga niya kanina sa video, ay kayo na lang umintindi. Kaya itong lahat sila, lahat sila, puro na nga sila DDS, ako hindi. Atty. Libayan, natawa ako dito, in denial pa. Lahat sila na mga misinformed. Kasi nga, there is only destruction of my reputation. Ang ginawa dito ni Risa Ontiveros, sinira lang yung reputasyon ko. Sinabi na ako ay channel ng disinformation at hindi niya sinabi kung ano yung disinformation na yon. So how will I ever correct myself
or at least defend myself. Di ba? Paano ko gagawin yun? Oh, sira na pangarap ni Virus. Dapat lang sa NBI para maimbestigahan yung mga reaction channel na nagpe-peddle ng fake news. Itong si Attorney Clay Castro na rin, sinasakyan na rin ito. Eh di syempre, alam mo naman si Attorney Clay Castro, hindi naman makaripat sa akin yun. Siyempre, sasakyan na naman niya katulad ng pagsakay niya dun sa Rappler. Na ito, mga fake news peddlers. Hindi niyo naman sinasabi kung ano yung fake news doon. Tama. Ano yung fake news ba na ginawa ko? Kahit man lang sana i-quote niyo ako. Tapos i-prove niyo na fake news yun. Nagawa mo yun. Doon kay alias Rene, di ba? May mga di umano, screenshots kang linabas. Nandyan lahat ng videos ko, hindi ako nagdi-delete. I-quote nyo lang ako. O kaya i-play nyo yung video ko na naglabas ako ng fake news tapos i-debunk nyo. Napakasimpleng gawin. Pero hindi kayo naglalabas ng kahit ano na impormasyon, nag-aakusa lang kayo na naglalabas ako ng disinformation. Tapos, nag-aakusa kayo na kinasuhan nyo ako ng cyber libel. Saan din yung pagkaso nyo sa akin ng cyber libel? Nasaan? Ikaw ba hindi ka maiinis pag ganyan? Hindi ka ba mabibwisit? Na diretsyo na paninira? Wala man lang konteksto yung paninira na ginagawa ni Risa Hontiveros? Kaya nga hamon ko, ipakita nyo. Ipakita nyo kung saan yun. So at least I can explain myself or defend myself. Or at least I can say sorry to the people I malign. Kay Risa Hontiveros, kahit kasuhan mo ako, kung mali ako, magsusorry ako sa'yo. Tuloy mo pa rin yung kaso. Hindi mo ako kailangan patawarin. Pero if I am wrong, I will say sorry because I did wrong. Not because you will retract the case. Magsusorry ako dahil obligasyon ko yun sa community ko. Kung meron nga talaga akong ginawang fake news. Kung naging channel nga ng disinformation yung batas natin, I will say sorry. Pero wala naman kayong sinasabi. Diretso lang kayo paninira. Sabi ko nga dito sa batas natin, hirap na hirap kami mag-explain, magpaliwanag. Ini-emphasize namin, ini-specify namin kung ano sa tingin namin ang dapat batikusin, ano ang tama at ano ang mali. Tapos kayo, disinformation agad. Kayo, fake news agad. Kayo, cyber libel agad. Nasaan? O yung mga nandito, nakulokoy ni Risa Hontiveros. Saan yung ginawa kong disinformation? Pagpapanuurin mo nga yung video ko, pinaka-konteksto nga nun, sinasabi ko, huwag kayong maniwala kay alias Rene. O ano ang Risa Hontiveros effect ngayon? People are stupid. Yan na ang nangyayari ngayon. They just believe Risa Hontiveros. O itong si Attorney Libayan, disinformation. Fake news peddler. Without even knowing the basis. My gosh. Anong basis nyo? Kahit dun sa mga videos kay alias Rene. Iyak si Libayan, kinasuhan. Buti nga. Alam ng mga tao dito, alam ko bago to mga taong ito eh. Because they don't know na ang dami ko ng kaso na binuno. At alam ng mga tao, lalo yung mga Tulfo fanatics dito, na ganyan din sila nung umpisa hanggang nagka-dismissan lahat ng kaso ni Raffy Tulfo. Tell me, kahit dito sa comment section, may stuff ba si Risa Hontiveros dyan? O kahit maka-Risa Hontiveros yan, tell me, what is the disinformation that I caused? Huwag mong ilihis sa tunay na issue. Ako pa yung maglilihis sa tunay na issue. In denial na si Libayan, hindi raw siya didishit. Kailan ba ako nag-admit na didishit ako? Bakit ako magiging in denial na? When in fact, I was always consistent. O sabi ni El Maghirang, misinformation daw yung hindi mo pagkampi kay Rene. Ako nga yun nga, di ba, El Maghirang, hindi ko nga kinampihan si Rene. Kinampihan ko nga si Risa Hontiveros doon, pag titignan mo yung buong konteksto. Sinasabi ko na hindi dapat paniwalaan. Intro ko pa lang doon, sinabi ko, yung testigo ni alias Rene, doon sa kanyang, sa Senado,
Affidavit, sinumpaan yun. Yung video, hindi sinumpaan. Ibig sabihin, mas mabigat yung affidavit kasi sworn statement yun. Intro ko pa lang dun sa video na yun. Oh. Intro ko pa lang dun sa video na yun. Sinabi ko na agad-agad. So, ayan mga kasama ha. Napanood nyo yung... ito kasi may point naman ito si Atty. Libayan. No? Meron siya mga bagay-bagay. Kasi may paratang sa kanya eh. 'Di ba? Oh, napanood niyo yung kanina. Sabi roon sa balita, ito raw si Atty. Libayan ay kinasuhan na ni Madam Chair Kaayo. Wala naman doon na nakalagay doon sa NBI, yung sa file na NBI, ang nakalagay doon ang kinasuhan itong si alias Rene at itong si Valiente. So sila, pero walang nababanggit o walang mga pagkasunod-sunod na pangalan na kinasuhan na itong mga vloggers. Ibang klase, ano? Oo. Kaya, may point nga. Isang preparation, isang propaganda daw di umano, at isang paghahanda para sa pagtakbo sa 2028. Parang inaayos na nila. Popularity nga daw sabi. Yun nga ang sabi, popularity. Kaya, mas maganda kayo na ho ang umintindi at alam nyo kasi may maraming bagay-bagay kung paano ka makakuha ng simpatsya. Gaya nangyari, ito simpatsya ito eh. 'Di ba? Ang problema hindi ho kinakatigan ng nakararami bagkus marami ang hong nagagalit dito kay Madam Chair Kaayo. Yan ang katotohanan. Ano pa naging problema? Masisira ang pangalan. Kung halimbawa ikaw ay nagbigay ng impormasyon tapos hindi pala totoo at nakatuto ka lang dito kay alias Rene at yung mga vlogger wala namang sinabi na laban sa'yo, bakit kayo 'di ba? Bakit nyo kakasuhan ng mga vlogger? Dapat ang gawin nyo na lang sa totoo, magsilbi na lang kayo na maayos sa bayan. Yun na lang. Kasi ang politika sa 2028, malayo pa yan eh. No, huwag kayo masyadong maghanda dyan. Ang gawin nyo, trabaho muna, maayos. 2027, yan, yung preparation nyo, pwede na yun. Pero ngayon, maaga pa. Kasi kung halimbawa nakapokus kayo, di umano sa political attack, at sisirain nyo yung mga pangalan ng ibang makakalaban nyo, uubos na naman kayo ng kaban. Kasi meron naman kayong di umanong babayaran. Meron naman kayong palalabasin na kwento. Yan naman ay mga tuwan-tuwa. Yung mga nababayaran na yan, di umano, dahil milyonin ang usapin. Sa bagay, sabi ni Aling Lorraine, hindi naman yan tatakbo, hindi naman naharap yung mga testigo kuno na yan kung walang katapat. Walang kaakibat na presyo, sabi ni Aling Lorraine. Yan ang sabi ni Aling Lorraine. Kaya kita nyo yung bakbakan, ibig sabihin yung wordings na ginagamit ngayon dito sa usapin na hinahamon, yung hinahamon pa lang, parang pag narinig ng taong bayan, ibang klase na sa pandinig nila, ano yung... Pero siyempre, aalamin natin kung ano yung mga dapat na nakalagay doon sa video na yon. Di ba? At doon sa mga kababayan nating OFW, may counter Atty. Trixie, di ba mga pro Duterte na vloggers nagsalita na. Ano kaya ito? Actually, nagsalita na si Atty. Trixie patungkol dyan. Hindi ko pa alam doon sa mga ibang vloggers na nabanggit at nadamay ang pangalan kung ano yung mga statement nila rito. Kaya nga, abangan natin para meron tayong informasyon na ibibigay sa inyo, yung konkreto Hindi yung gawa-gawa at salita lang. Mahirap po yun. Kasi alam nyo naman, ang sabi ng iba, delikado ngayon. Kagaya nito, kahit wala kang sinabi, kasama ka sa kaso. Siyang nagsalita lang, si alias Rene. Kaso ang problema, sinama yung iba. Bakit kaya sinama? Anong dahilan? Kaya minsan nakakawindang, no? Pag gusto nila. Kaya nga sinabi ni Kong Pulong kanina doon sa vlog natin, para siyang umiyak na bata.
Hay, nako, Diyos mio Marimar. Kung papanoorin at iintindihin mo, dapat hindi ka naging balat sibuyas. Ayan, lumalaki ngayon ang problema, issue. Marami tuloy yan naiinis. Dapat hindi ka na lang daw tumakbo, sabi ni Aling Ledesma. Kung ganyan lang ang ipapakita mo. Oo nga naman. 'Di ba? Kung hirap na kayo, sabi sa pangkalahatan to sabi ni Aling Marie. Nilalahat niya na lahat ng mga politiko. Kung kayo ay balat sibuyas at ayaw nyo makarinig ng mga bagay-bagay na hindi nyo gusto sa tenga, wag na po kayong tumakbo. Magsipag-resign na lang daw po kayo, sabi ni Aling Lorraine. Kung umabot ka sa bidyong ito, saan ka man sa panig ng bansa, mundo, ayan shoutout sa iyo ng bonggang-bongga at paki-like and share ng video natin hanggang sa muli. Bye-bye!